Now, brothers and sisters, nahuman na ta sa ato ang spirit empowerment. No, and I hope daghantag natun-an dito igsoon isa sa pinaka gusto nako hinumduman nimo sa series na Spirit of Empowerment. No? That the Holy Spirit empowerment is for everyone. No, the Holy Spirit empowerment, that you are chosen and you are anointed by God. And because you are chosen and you are anointed by God, the Holy Spirit will confirm your anointing. And the Holy Spirit will be with you. And it is in you. And the Holy Spirit is greater than He who is in the world. That's the power of God living inside of you. And He is not just power. He is God Himself. No, og pinaagi sa imong kinabuhi mamuhat siya, og pinaagi sa imong kinabuhi daghag mabag-o nga kinabuhi. Spirit empowerment. Mo nay kailangan sa mga believers, mo nay kailangan sa mga Christians. Kay ang usa ka Kristohanon nga dili magamhan sa balang espiritu mahimong paling-paling nga pagka-Kristohanon. Mahimong paling-paling, mahimong patay sindi, mahimong ningas kugon, no, mayra sa sugod, di kalahutay nga naman kay wala may empowerment. Importante nga naay gahom sa balang espiritu ug naay experience that you encounter God and His presence. And right now, mo proceed ta sa ato ang ikatulong nga mini series, and this I entitled this Mission Empowerment. Mission Empowerment. Gusto nako sabto ninyo igsuon na pag ang usa ka Kristiyano o ang usa ka simbahan na ay mission mindsetting, no? Na ay missionary mindsetting, na ay sense of mission. Igsuon, I tell you, magkanaas, magkalayo, magbagabaga ang imuhang Kristohanon nga kinabuhi. Yes, that's true. No? Pag ang imuhang mindset, igsuon, naa kay gitawag nga sense of mission. No? Sense of purpose. Pero kining mission, igsuon, ang purpose, no? That we can use that in a general term, in the general perspective, na matag-usa, naatay purpose. Even ang mga animals, naa sila'y purpose. Ang bana, ang asawa, ang mga anak, naa sila'y purpose. Pero kining gitawag nga mission, no? Mindsetting, dili lang basta purpose ang imong gi-fulfill. You receive an assignment from God and you are committed to that assignment and you will do everything what you got just to fulfill that assignment, and that is your mission. So ato ang i-define unsa ning mission according to the dictionary. The mission definition. First definition, an important assignment carried out for political, religious, or commercial purposes typically involving travel. Most of the time, pag mag-isip ka og mission, ang una dyan mo come up sa imong una-una is mo travel ka og layo, and then mubuhat kag mga butang nga dapat imong pagabuhaton didto. No, it can be in align with business, it can be in align with your legacy, no, unsa mga legacy imong ginadala, no, orphanage or foundation, naa kay mission, wadto ka sa lahi-lahi nga dapit, or if you are a Christian missionary, then you have this mission, burden in your heart, then wadto ka sa Middle East, wadto ka sa Africa, just to do the mission. No, the first definition, mao na sa igsoon, an important assignment. No? An important assignment. No, ikaduha, the vocation or calling of a religious organization, especially a Christian one, to go out into the world and spread its faith. First, we take note the word assignment. No, ang mission igsoon mura na siya og assignment. Og I challenge everyone na kitang tanan naatay assignment. Inay mong katapad, naakay assignment. Napasa na ba nimo? No? Naakay assignment. No? And then, ikaduha, i-take note na to, vocation or calling. Kaning gitawag sa Bisaya nga bokasyon o tawag. Pasabot igsoon that if you have this sense of mission,
you are very firm, you are very strong, that you are called by God, og naa kay bukasyon, no? Naa kay bukasyon, naa kay calling, naa kay tawag, no? Og kana nga tawag igsuon bililhon na siya, og mas labaw na sa tanang tawag nga pwedeng maanaa sa imong kinabuhi. Assignment, vocation. No, synonym words for mission is assignment, commission, no, na ay nagmandato sa imuha, na ay nagmandate sa imuha, na ay nagsugo sa imuha nga higher authority, higher power, and that is God, and give you the assignment, and this is vocation, calling, and also pursuit in life. So kini igsuon, pag wala ni sa imuhang Kristohanong kinabuhi, mahimong paling-paling ang imuhang Christian life. Mahimong boring ang imuhang Christianity. E nga naman, para sa imuha, ritual lang ang Christianity. Para sa imuha, routine lang. Musimba kada Domingo, muapil og prayer meeting, muapil og Bible study, and more than that, you cannot find anything special out from it because you don't embrace the assignment of God in your life. No? O nga ato ang mission igsoon, no? Ato ang goal, no, in this series, na ang matag usa igsoon, you will receive a sense of mission. You will receive your assignment from God. And since you receive your assignment from God, then you will commit to it, you will become committed, and then you will do it, you will fulfill it as long as you are still breathing. No? So why it is important to have a sense of mission? Nganong importante man kaayo, no? Sama sa tong giingon, no? Kaganina, na pag ang usa ka Kristiyano walay mission, wala siya purpose, wala siya assignment sa iyang kinabuhi, mahimong uga ang iyang Christianity, mahimong walay pulos ang iyang pagsimba, mahimong walay gana ang pagbasa og Biblia, mahimong walay value ang mga church activities. Wala man. No, wala may assignment. Kung walay assignment, wala man po'y accountability. Wala may sense of accountability if you don't have a sense of mission. No? Wala kay sense of accountability nga at the end of your life, you will face God. And then God will ask you, what have you done in your life? Kung sa'y gibuhat nimo sa diyang buhi pa ka. No? Og tanaw na to sa Biblia, kay naabi example yun, usa ka tao nga walay sense of mission. Usa ka tao nga walay sense of purpose. Usa ka tao nga walay bukasyon. Walay assignment nga na-receive. So, unsa iyang gibuhat? Basahon na to ni. No, naa sa Luke chapter 12, verse 16 to 21. Jesus told them a story in verse 16. A rich man had a fertile farm and produced fine crops. Nay usa ka tawo nga grabe ka bless. Grabe ka dato. O nindot kaayo ang iyahang business, booming, progressing. No, naa siya sa unana nga status og lamang kay siya. Kung ikaw makaingon ka nga Kristiyano ka, tapos dato ka, tapos nindot ang dagan sa imong business, makaingon ka ninduta aning unanin nga situation, ay maka-bless ka sa church, makahatag ka sa church, makahatag ka sa Build My Temple, tapos maka-sponsor ka sa Life Camp. No? Makatabang ka sa buluhaton sa Dios, daghang kag pwede matabang, makatabang ka sa mga pobre. No? If magunahuna ka nga kung dato lang unta ka. No, kinsa nagunahuna ana, Lord, kung dato lang jud ko Lord sama ni Bill Gates, Lord, patukuran na nakog balay ang mga pobre. Kinsa nakaisip ana? Kung dato lang ko Lord sama ni Donald Trump, daghan na jud kog natabangan, no? Naba mo yon ana nga feeling? No, unta kung dato lang, dako lang yung problema ang unta kay di man gud ta dato. No, so dako jud ang problema. No, natay mga nana, no, na Lord, kung datuon ko nimo Lord, magpagamit jud ko sa imuha, mo simba jud ko kada Domingo. Kung datuon ko nimo Lord, mo donate jud ko, di ba? Nay mga nana nga mga tao. Kini example ni Jesus, dato na daan. No, a rich man had a fertile farm and produced fine crops, and verse 17. He said to himself, what should I do? Sayang ka dato, nalibog siya. Unsa man akong buhaton? Ay, dato naman kay ko. Hala. Pwede sana all. No? Unana ka kadato, malibog ka, mayroon ka, usa may buhaton ako eh.
sa akong kadato. No? Na mga anak siguro nga dato, no? Yawa na nila, no? No, namin Diyos Biblia. Ngayon sa diri, what should I do? I don't have room for all my crops. Grabe, nag-awas-awas ang iyang harvest. Dato na siya daan, tapos wa na'y mabutangan sa iyang harvest. No? And verse 18, then he said, I know. So naka-receive siya insight. I know, mutabang ko sa mga pobre. Mao ba na yang nausip? I know, mutabang ko sa church. Mao ba na yang naisip? Lahi yang naisip. I know, nasa insight. I'll tear down my barns, gubaon daw niya iyahang kamalig, and build bigger ones. So mag-create po siya, mas dako nga kamalig. No? Then, I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And verse 19, and I'll sit back and say to myself, no, mulingkod daw siya, umingon daw siyang kaugalingon, my friend, no, muna yung giingon, no? No? Kasi yung giingon diha, my friend, you have enough stored away for years to come. My friend, dato na kay ka. Napa mo yun, anak? Kalang makigstorya mo si mong kaugalingon? Nakamulay usa? My friend, itanaw dyan siya sa imo kaganina pag-agi ni mo sa classroom. My friend, ang imong silingan. Tabis kay si mo abay. Gwapo kay kag sapatos, my friend. Napa kayo, anak? Storya-storya ka salamin ba? My friend! No? Ay mga ulana nga tao. And gibuhat sa niya. No, grabe iyang optimism, grabe iyang believe siyang kaugalingon. No, nakikistorya siyang kaugalingon. Og niingon siya, no, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry. No? Sa iyang kadato, nalibog siya, unsay buhaton niya siyang kwarta. Nalibog siya. Og sa sige niya hunahuna, ang nisantok siyang utok, okay, ako ang gubon, ako ang kamalig, mas bubuhat pa dyan kong dako nga kamalig, para mas daghan pa dyan masulod. Og, maingon ko sa akong kaugalingon, my friend, mo lahutay na dyan kag pila katuig, masking pag mag-zombie apocalypse, di dyan ka matarog. Nakabuhat na kag underground basement. No? Maskin pag mag-pandemic, number 3, number 5, di ka mapiktuhan kay, daghan kay kag kwarta. No? And then you will eat, drink, and be merry. No? Maghilipay-lipay, maghanduraw, maunay gusto, maunay plano sa iyahang kinabuhi. Wag yun siya nagunahuna, siyang isig kaingon. Wag yun siya nagunahuna, nga daghag pobre, nga walay gikaon. Wag yun siya nagunahuna, nga unta, maski gamay lang nga portion ay ang ihatag sa simbahan or sa templo sa Dios or gamay nga portion para mutabang sa mga pobre, wag yun ni santok sa iyang utok. Worst, muna hitsura sa usa ka tao nga walay sense of purpose. Unsay naa ka, sayang-sayangan ra nimo. Unsay naa ka, ang imong goal is you want to satisfy your selfish ambition. Imong kaugalingon ra imong hunahunahon to the point na makikistorya na kasi imong kaugalingon nga ikaw ray usa malaan kag buang pag makit-an ka. That's true. No? Muna yang gibuhat. Pero karon unsay giingon? No, next verse. In verse 20, but God said to him, og usa ka adlaw ni ana niingon ang Dios kaniya. No? You fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for? No? According to God, you fool, unsa nang fool sa Bisaya? Ikaw nga buang-buang. Buang-buang day sa pananaw sa Dios ang tao nga walay assignment. Buang-buang day ang tanaw sa Dios sa tao nga walay sense of mission o walay sense of purpose. Naa siya'y potential, gigrasyahan siya sa Ginoo, pero iya lang gisayang-sayangan. Naa siya'y kapasidad nga madato, na magamit unta siya sa Ginoo, pero iya lang gisayang-sayangan. Nahimo siyang selfish, nahimo siyang proud, nahimo siyang self-serving, self-centered person, o gitawag siya sa Dios og fool. O ang ingon, o ang verdict sa Ginoo, you will die this very night. O kinsa
ang mumana, ang mukuha sa tanang kabtagan nga imuhang gihipos o imuhang giipon. Nag-inusara raman siya, wa man gisulat diha nga nasa asawa, saka selfish niya. No, wa siya nagminyo. Kadi siya gusto nga naay conjugal property. Di siya gusto nga naay kabahin o maubaya na, no? Kala nga klase nga espiritu nag-exist na sa mga celebrity. Natoy celebrity nga magminyo na unta sila. Nahugong-hugong nga nagminyo na gyud. Pagkahuman nagbulag rag pinakalit na hurt ang madlang people. Kinsa na siya? Kamo na lay research. No? Oh. Tong ex ni Gerald ba? Oh, nagbulag sila sa iyahang uyab. Ano man, unsay chismis kay naay kining gitawag nga prenuptial agreement. Pinirmahay nga ang lalaki dili mangilabot sa kwarta sa babae o ang babae dili mangilabot sa kwarta sa babae. Kwarta gihapon ang nidumina sa relasyon o sa gugma. Nag-exist na siya. Dili gustong conjugal property, dili gustong kahati, dili gustong anak. Oh, so mauna ang verdict tungod kay gisayang-sayangan niyang kinabuhi tanang potential nga pwede unta siya gamiton sa Ginoo mightily and powerfully. But foolishly he served his own ego and he served his own selfish ambition. Wala siya pakialam sa uban ug wala siya pakialam sa Dios. So ang verdict sa Dios, you will die this very night, then who will get everything you work for? In verse 21, moni ang gingon ni Jesus, yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. You see that? Mao nay mahitabo sa usa ka tawo nga walay relasyon diha sa tuang buhi nga Dios. Blessed tuod ka, talented kay ka, daghan kag potentials, daghan kag naa sa imong kinabuhi nga makaingon ka great, amazing, grabe ang talent, overwhelming. Pero pag wala kay relasyon sa Ginoo, you will serve your own selfish ambition and you will waste your time, you will waste your potential, and you will waste your energy, and even you will waste your soul. You will waste your soul, and you will go to hell because you don't believe in God. You don't have rich relationship with God. And rich relationship with God will start when you believe that Jesus died for your sin, when you believe that God raised him from the dead. That's the beginning of your relationship with God. You have to accept Jesus as your Lord and as your Savior. You have to admit that you are a wretched sinner. And you are worthy to go to hell. And because of the sacrifice of Jesus, you are forgiven. And because of the resurrection of Jesus, you have this hope for eternal life. That's the beginning of a rich relationship with God. And that rich relationship will give you a sense of purpose first. And then the more you go deeper, you will have this sense of mission. You willingly receive an assignment, a divine assignment from God. And then tanang naa ka, kwarta, trabaho, pamilya, anak, kabtangan nga naa ka, naanay katuyuan ang tanan. Naanay purpose. No? Ug dili ka mapariha atong tao nga gi-example ni Jesus. Abi niyag okay na kaayo ang life. Abi niyag perfect na kaayo ang kinabuhi. Dato siya, daghan siyag inipon, siya ray nag-inusara, bisag kung saon niyag habhab tanan, magbuffet pa siya every day. Dili gyud mahurot ang iyang kwarta. Ang problema kung magbuffet ka every day, ma-high blood man ka. Mamatay kag sayo. Kung muna ningon si Jesus dito, no, ningon ang Dios sa iya ang verdict, you fool! This very night, you will die. You will die. And you cannot help yourself. The moment
you will die. Ako di kay na ako na ma-appreciate sa una. No, kanang mamatay ka, pero sa dihang naatoy time nga nahutdag gatas sa moang bata. So kadlawon alas 5 niadto kog San Pedro. Kay mauray abre ba, Mercury, palit ko gatas dito, so nagbaktas ko. Tingala ko nga naa may nibuto, bang! Di nagdagandagan ang mga katong mga gangster. Nagdagandagan, padulong ko dito sa Magallanes Bangkiruhan. Kay dito ko muhulat og sakyanan kay para makasakay ko. No, padulong sa puan o kaning pekenyo. So, nagdagandagan ang mga gangster, nasugatan ako, pakaabot ako sa unahan igsuon, wa pa kaabot, bago pang abot ang mga pulis. And then, wala pa ang media, wala pa kanang 911, nagtambisay dito, lawas sa tao. Tapos ang dugo, nakita na ko igsoon, daplin sa dalan, nag-agas-agas. Nag-agas-agas. Naghigda sa dalan, gitabunan og newspaper. Bago pa dyan kayo, kay nadungog pa na ko ang pagbuto sa pusil. And then, ang istorya dito, leader to sa gangster. GDDS. Kaingon ko, grabe. Lord, just a split of second, kanang tawhana na, naanak karon siya. No? Kung asa siya, wala siya sa sabakan sa Diyos. Wala siya relasyon sa Diyos. Gangster gani, drug addict. Apil na sa listahan sa mga DDS. No? Og nabarilan gyud sa giulo gyud. Wa gyud na alang-alang. No? Og nagunahuna ako'y nahadlok para sa iya. Look ka Lord, grabe. Life ang kinabuhi sa tao, grabe. Usa lang kapag pamilok. A very foolish life. Sa diyang himsog pa ka, sa diyang kusgan pa ka, gisayang-sayangan ni mo imong kinabuhi. Sa dihang lagsik pa ka, wa pa kay sakit, di ito ka magunahuna sa Dios, di ito ka magunahuna mo simba. La, sayang-sayangan lang naman kinabuhi. O kusa ka adlaw ni ana, panahon na nimo, mamatay na ka. And you can never help yourself. Foolishness in the eyes of God. If you don't have rich relationship with God, everything is foolishness. You may gain the world, but you will forfeit your soul going to hell. Thoughts to keep. If you don't have God in your life, you will never have a sense of mission. Kung wala kay Dios, walay Kristo ang imong kasing-kasing, wala jud kay sense of mission. No, mo nay klaro igsoon. Walay purpose, walay mission pag wala ang Dios imong kinabuhi. If you don't have a mission, you will waste your life. Tungod kay wala man kay mission, tungod kay wala man kay sense of purpose, then tanang naa ka talent, time, energy, money, fame. Ang kagwapo o kagwapa nimo kung tinuod nga gwapo-gwapa ka, masayang lang. Kung tinuod ka nga gwapa ka, tanang nakagusto nimo dala sa simbahan. Di ba, pastora? Amen. Say amen, mga gwapa diha. Amen. Kung tinuod ka, gwapo ka, nga daghang nakagusto sa imo, gamitay mong kagwapo, dala sila simbahan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, mo na sumbanan sa kagwapo. Oh, mo na sumbanan. Goy, grabing challenge ani ba? No, tinuod na siya. No? If you don't have a mission, you will waste your life. Tol kay naa kay sense of mission, tanang naa ka gamito nimo para sa kahimayaan sa Dios. You know? Ingay mo katapad, gamita ang tanan. Oh, gamita ang tanan para sa kahimayaan sa Dios. No, because you have God, you have a relationship. Ikatulo, wasting your life is serving your selfish ambitions and not investing for what truly matters. Muna naka-pa-unfair. No, sayang kaayo, gitagaan kag kinabuhi sa Dios, gitagaan ka og kwarta, gitagaan kag trabaho, dili ka dato pero himsog kag lawas. Dili ka dato pero hitsuraan ka. Oh. Oh. Dili ka, yung kag wala kay kuan, no? Dagan kag makita nimo potential, no, sa imong kinabuhi igsoon. No? Gamitan na pag-invest for what truly matters in this life
and that is God. Amen? No? Wasting your life is serving your selfish ambitions. Amen? So, question, what is the mission of every Christian? No, kaya na may giingon igsuon nga kita naagi tay purpose matag usa. Even ang mga animals na sila'y purpose. Ang mga lamigas na sila'y purpose. Kana ilang ginabuhat nga maglinya sila, nga magbitbit, maglukdo og mga bugas, ma-amaze ka kay gifulfill nila ilang purpose. But mission is deeper than purpose. O gusto na ko mo na imuhang i-meditate. So ang pangutana, what is the mission of every Christian? Because when you say mission, naay gitawag nga mission giver, and then naay gitawag nga assignment giver, and then you as a person, you willingly receive that assignment and mission. In Acts chapter 1 verse 8, gingon dinhi sa pulong sa Dios. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. According to Jesus, He promised to all His disciples and to all His followers that you shall be clothed with power from on high. Yes, talentado ka, naa kay potential, naa kay kwarta, pero dili na siya enough. Mo nang nagpromise ang Ginoo in Acts 1:8 that you shall be clothed with power from on high. Gahom nga gikan sa Dios, gahom nga dili mo palya, encouragement nga dili mo palya, kalayo sa espiritu nga dili mapalong. Kay dili pasabot nga dato ka. No, kay daghag mga dato igsuon naghikog. Wa nila nakaya. No, ang pressure sa kinabuhi. Daghag mga tao nga hitsuraan, talented, famous, pero nganong naghikog man sila. Tungod kay wala sila'y espiritu sa Dios. Tungod kay wala sila'y gahom nga gikan sa Dios, nga may naghatag og gahom kaisog sa mga Kristohanon, nga bisan pa man gilansang sila sa cross pabaliktad, bisan pa man gilawg sila sa mga leon sa panahon sa mga Romano, wa gayud sila nitalaw, wa sila nagikog og gihimaya nila ang Dios. Mo na history sa Christianity. Nganong nabuhat man na sa mga Christians? Because Acts 1:8, Jesus said, you shall be clothed with power from on high. And the purpose of that power is that you will become His witnesses. You will become His witnesses. And that is the mission of every believer. Mahimo kang witness, dili Jehovah's Witness. Jesus witness ka. Hinay mong katapad, you are Jesus witness. Maunay purpose sa empowerment. Maunay purpose sa tanan. Tanang potential nga naa ka. Tanang mga butang nga mahimaya ang Dios nga naa ka. Ang purpose na naigsoon, magamit na nimo sa dihang mo witness ka, sa dihang mo ingon ka, mo bungat ka sa pangalan ni Kristo sa tanang tao ngay mo ang kaila. Apil ang dili kaila. You shall be clothed with power. Your mission is to become a witness for Christ. If you look at the Greek word of the word witness, ang Greek word ana martos. Kung alam mo sa meaning ng martos, diha gikuha ang word nga martyr. When you say martyr, you are very willing to die for your faith. So Jesus is telling us that you will become His martyr, that you will become very willing to die for Jesus. That is your mission. Og dili tanang Christian willing mo dawat ni ana. Kanang mahimo kang witness for Christ. Mahimo kang martyr for Christ. Dili tanang Kristiyano willing mo dawat ana. Unsa lay gusto dawaton sa mga Kristiyano, and they are very willing. Blessing. Blessing of providence, money, opportunity. But to become Jesus' witness and to commit to receive the assignment that to tell others about Jesus,
gamay ray mo kumit. Mao nang daghag Kristiyano nga paling-paling, maluya, patay sindi. Nganuman, pag wala kay sense of mission, walay kalayo ang imuhang kinabuhi. Thoughts to keep. A missional Christian is an empowered Christian. A missional Christian. A Christian that has a sense of mission. You are empowered believer. Gusto ka ma-empower, Lord, gami ko sa balang espiritu, ang dakong pangutana lang, ano man, for what? Ano, mangayo, magkagahom, gikan sa Diyos, para asa. No? Yung ka, Lord, gami ko, Lord, so that I will become your witness. Then God will empower you. Lord, tagay ko gift of tongues, tagay ko gift of prophecy, tagay ko gift of healing. O sa may purpose? Para musikat ka, para mahimo kang kuyaw, para mahimo kang highly spiritual. No. The only purpose that you may give to God, the only motive that you can give to God, Lord, give me all those gifts so that I can witness you, Jesus, so that I can tell others powerfully about you. Amen? A missional Christian is an empowered Christian. Ikaduha, a missional Christian is a person who has a personal encounter with Jesus Christ. You can't be a missional Christian if you have no encounter with Jesus Christ. Imposible na siya. Unsa may iingon nimo sa ilaha kung wa nimo na encounter si Jesus? Paunsa man nimo ingnon imong silingan nga motuo sila kay Jesus, nga ikaw mismo wala nimo na encounter ang gugma kapasayloan sa imong sala ug ang kalipay nga gikan kang Kristo. You cannot tell everybody about what you have never possessed in your life. No? A missional Christian is a person has a personal encounter with Jesus Christ. To become a witness. No? So muna importante kayo nga ma-encounter nimo ang gugma sa Dios. Importante kayo nga ma-encounter nimo ang grasya sa Dios. Importante kayo nga ma-encounter nimo ang kapasayloan sa Dios. Kay kung moatubang ka sa imong mga silingan o imong mga pamilya, moingon ka sa imong mama, papa, ma, pa, ayaw na mo pagpakasala. Kay namatay si Kristo sa cross o gipasaylo na ta sa tuang mga sala. Di ka kaingon ana kung wala nimo nabati sa imong kinabuhi. Amen? No, you have to encounter Jesus. Katulo, a missional Christian is a person who is not ashamed of Christ and His gospel. If you are a missional Christian, you are empowered. If you are a missional Christian, you have this encounter, a personal encounter with Jesus Christ. If you are a missional Christian, then you are not ashamed of Jesus Christ. Dili nimo ikaulaw si Jesus, ug dili nimo ikaulaw ang iyang gibuhat kanatong tanan, and that is the gospel. What He did on the cross and how God raised Him from the dead. Di nimo na ikaulaw. Sa kinsa pa yung matubang, Muslim, Buddhist, atheist, o people who belong to the LGBTQ community, di nimo ikaulaw si Kristo. Di nimo ikaulaw ang sa gibuhat niya sa cross. You will never be intimidated because you know, the gospel is the power of God that saved everyone. And Jesus is the only way to God. Amen? Muna'y kailangan sa Ginoo karong panahon na igsoon. Hinay mong katapad, be a missional Christian. And your mission is to become a witness for Christ. Last verse, Acts 20:24. This is a strong statement from a missional believer and certified missionary, Apostle Paul. Gingon din muna gingon ni Apostle Paul, gusto na ko i-meditate ni ninyo, dawaton ni ninyo, i-receive ninyo ang conviction ani. Gingon si Apostle Paul in verse 24, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. And what is that? The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Kuyaw kayo igsoon. Ang gingon ni Apostle Paul, nahimong walay bili ang ako ang kinabuhi, kung dili na ako humanon
ang assignment, ang tahas nga gihatag kanako ni Kristo Jesus ug unsa kana the work, the job of telling others the good news about the wonderful grace of God. That's our mission. That's our mission. That's a missionary statement. Og tanang believers, you know what? If tanang believers na ay missional mindsetting, and they receive this verse literally, na i-consider nilang kinabuhi nga walay pulos kung dili nila tapuson ang gihatag nga tahas nga gihatag ni Kristo sa ilaha, nga tanang butang nga naa sila gamiton nila para makaila ang ubang tao kang Kristo. Kung buhaton na sa tanang Kristiyano igsoon, dugay ra na Christianize ang tibuok kalibutan. Gamay ra man gyud. Gamay ra gyud. So ato ang hagit sa tanan, sowers, so GMC, Sunday attendees, receive your assignment. Please repeat after me. I receive my assignment. And that is telling others about Jesus. Word to remember. Every Christian must be a missional Christian. If you have a sense of mission, you will become intentional of making Christ known to everyone. You can do it because God will enable you by the power of the Holy Spirit. Let us all stand.